Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang makapanindig balahibong mga tagpo sa pinakahihintay nating chapter 1169 ng One Piece. Sana pala'y ilike niyong videong to at sana huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang naking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Ang latest chapter fam ay pinamagatang I Must Die at dito na ipagpapatuloy ang paglalahad ni Prince Loki tungkol sa totoong nangyari sa likod ng pagkamatay ng kanyang ama na si King Harald. Nakakatuwa lang isipin fam na binigyan lang ni Hyruden ng 3 minuto ang kanyang nakababatang kapatid upang ipagtapat kung ano talagang nangyari sa araw na naganap ang malaking trahedya. Pero para sa atin ng mga One Piece fans, ay 6 na buwan na kagad ang lumipas mula nung lumabas ang eksenang to. Ang matindi pa dyan fam ay sa kabila nga ng 6 na buwang dumaan, ay magsisimula palang ipakita sa atin ni Oda ang mga aktwal na nangyari sa loob ng Oros Castle sa araw ng pagkamatay ni King Harald. Pero syempre wala naman tayong may rereklamo dahil ang kapalit ng mahabang panahong lumipas ay ang pagpapakita sa atin ni Oda ng buong flashback ng makasaysayang God Valley Incident. Sa umpisa naman ng chapter 1169 fam ay makikita natin ang pag-uusap ni na Shanks at Gaban sa Elbaf. 14 na taon ang nakakaraan sa parehong araw na naganap ang matinding trahedya sa Oros Castle. Malalaman natin dito na ikinwento pala ni Garp kay Gaban at sa iba pang Roger Pirates ang tungkol sa naiwang anak ng kanilang kapitan na si Port Casti Ace. At pagkatapos nga yung marinig ni Shanks mula kay Gaban ay nasabi niya na kung gano'n naman raw pala ay para na niyang nakababatang kapatid si Ace. Alam niyo fam, yan na sigurong totoong dahilan kung bakit namalagi ng 1 taon sa Fuchsia Village si Shanks kasamang Red Hair Pirates dahil sinusubukan nilang matagpuan ang kinaroroonan ni Ace. At dahil nga alam ni Shanks na kay Garp pinagkatiwala ni Roger ang pagpapalaki sa kanyang anak, ay sinadya niyang pumunta sa Fuchsia Village dahil doon nakatira ang hero ng Marines na si Garp. Intensyon kasi ni Shanks na ibigay kay Ace ang mythical Zoan Nika fruit, nang sa gayon ay si Firefist nang magpatuloy ng legasiya na naiwan ng kanyang ama. Yun nga lang fam dahil nga sa makulitang takbo ng tadhana, ay biglang nangyari ang hindi inaasahan at di sinasadyang nakain ni Luffy ang maalamat na devil fruit. Gayon pa man fam, hindi na rin naman nagtagal at napansin na rin ni Shanks ang malaking pagkakapareho ni Straw Hat sa pag-uugali ng kanyang kapitan. At higit nga sa lahat ay naunawaan ni Red Hair na ang mismong Nika fruit na ngang siyang pumili kay Luffy. Kaya karapat dapat talaga ang batang Straw Hat na magtaglay ng maalamat na kapangyarihan ni Joy Boy. Pero ang nakakapagtaka lang fam ay kung alam nga talaga ng Roger Pirates na si Ace nga ang naiwang anak ni Roger, ay bakit kaya walang ginawa si Narili at Gaban para mailigtas siya mula sa nakatakdang pagbitay sa kanya sa Marineford? Habang si Shanks naman ay pinili lang kumilos at makialam sa dulo ng Marineford War nung tinuluyan ng tapusin ni Fleet Admiral Akainu ang buhay ni Ace. Kayo ba fam, ano sa tingin nyo? Bakit kaya nagdesisyon ng pinakamalalakas na crew ni Roger na huwag makialam at pabayaang masawi si Ace sa matinding digmaan sa Marineford? Katunayan nga ay mas nagtagumpay pa si Luffy na masaklolohan at mapalaya ang kanyang nakatatandang kapatid. Subalit sa kasamang palad nga ay masyado pang bata si Luffy sa panahong yon at wala pang sapat na kakayahan upang harapin ang pinakamalalakas na individual sa pwersa ng Marines. Ang isa nga fam sa mga posibilidad kung bakit mas pinili ni Narili, Gaban at Shanks na wag makialam ay dahil sa kanilang respeto at pagtitiwala kina Garp at Whitebeard dahil sila ang pangunahing mga individual na may karapatang magligtas kay Ace, lalo na't si Garp mismo ang siyang nag-alaga at nagpalaki sa kanya, habang si Whitebeard naman ang tinuturing niyang ama. Sa pagpapatuloy naman ng latest chapter, pinalam ni Shanks kay Gaban na ang dahilan kung bakit bigla siyang naparito ngayon sa Elbaf ay upang bigyan ng babala si King Harald na huwag tanggapin ang alok ng world government na mapabilang siya sa hanay ng Holy Knights.
At ito nga ay dahil sa totoong epekto ng deep sea contract sa sino mang individual na tumanggap nito. Dito fa, may pinaliwanag ni Shanks ang magkaibang masamang epekto ng shallow sea at deep sea contract. Unang shallow sea contract na nagbibigay kakayahan kay Imsama na kontrolin ang lahat ng nagtataglay ng kontratang to sa loob ng isang hindi kalakihang distansya. Habang ang deep sea contract naman ay nagbibigay kay Imsama ng kabuuang kontrol sa sino mang tumanggap nito kahit nasan pa man sa mundo ang individual na yon. Ang bagong impormasyon ngang to fam ang nagsisilbing kumpirmasyon ng isang malaking dahilan ng pagsasakripisyo ni Shanks ng kanyang kaliwang braso ay hindi lang upang mailigtas si Luffy mula sa Sea King, dahil ang isa pang malaking dahilan kung bakit sinadyang ipakain ni Shanks ang kanyang braso sa halimaw na to ay upang mawala na sa kanyang katawan ang kanyang tinanggap na shallow sea contract at maputol na ang kanyang koneksyon mula kay Imsama nang sa gayon ay hindi na siya magawang makontrol nito. Subalit sa kasamaang palad nga fa, may nahuli na nang dating si Shanks dahil sa mga oras na to ay nag-uumpisa nang magwala si King Harold sa loob ng Oros Castle. Bago naman tuluyang umepekto ang pagkontrol sa kanya ni Imsama, ay nauna nang mautusan ni King Harold ang kanyang mga tauhan na tapusin ang kanyang buhay. Ito famang parehong eksena na nakita natin sa unang bahagi ng flashback ni Prince Loki, kung saan makikita natin ang mga gwardya ng Oros Castle na magkakasabay na sinasaksak ng kani-kanyang mga sandata si King Harold. At sa punto nga fam na pumasok sina Prince Loki at Elder Jarul sa loob ng throne room sa Oros Castle, kagad na inutusan ni King Harold ang kanyang anak na kainin ang legendary devil fruit na ilang henerasyon ng pinakaiingatan ng royal family ng Elbaf. Ipinaliwanag dito ni King Harold na kung hindi raw kakainin ni Prince Loki ang legendary devil fruit, ay wala itong tsansa na talulin siya. Dagdag pa dito ni King Harold ay ginawa niya nga raw ang lahat para matanggap ng world government ang kanilang kaharian upang makamit na ng lahi ng mga giants ang pinakaasam nilang kapayapaan. Subalit sa dulo raw ng kasunduang ito ay bigla na lang raw siyang tinraidor ng world government. At yun raw ang dahilan kung bakit kailangan siyang tapusin ni Prince Loki. Dahil kung hindi ay siguradong babagsak ang buong kaharian ng Elbaf sa kamay ng world government. Pagkasabi niya na sa puntong ito na nawala sa kanyang sarili si King Harold at naging isang ganap na mabangis na halimaw. Kaya naman dahil dyan ay nagsimula ng atakihin ni King Harold ang kanyang mga tauhan at kasama na nga rin dyan si Elder Jarul na sa puntong ito pala nakuha ang nakatarak na espada sa kanyang ulo. Sinabi dito fam na hindi raw tulad ng Domi Reversi na version ni Rox ay hindi talaga nag-transform bilang isang halimaw si King Harold at bagkus ay naging masama lang ang kanyang buong pagkatao. At hindi nga raw tulad ng demon form ni Rox ay nakakapagsalita pa rin ng diretso si King Harold at meron pa rin siyang malinaw na pag-iisip, kaya alam pa rin niyang lahat ng kanyang mga kinikilos at ginagawa. Dahil naman nga fam sa pagiging masama ni King Harold ngayon ay tinangka niyang habulin si Prince Loki nang sa gayon ay mapigilan ito sa pagkain ng legendary devil fruit. Binabalak na kasi ngayon ni King Harold na siya mismo ang kumain ng maalamat na devil fruit na yon. Subalit sa gitna nga ng paghabol niya kay Prince Loki, ay kagad naman siyang hinarangan ni na Elder Jarul at ng iba pang mga mandirigmang giants sa Oros Castle. Yun lang fam, katulad nga ng inaasahan ay madali lang nilampaso ni King Harold ang kanyang mga sundalo, kaya muli itong nagpatuloy sa paghabol kay Prince Loki, na ngayon ay nagmamadali ng tumakbo papunta sa loob ng treasure room ng kastilyo kung saan natatago ang legendary devil fruit. Malapit na nga sanang maabutan ni King Harold si Prince Loki, pero mabuti na lang fam at sa punto na malapit na sanang makaabot si King Harold ay bigla nilang dumating sina Shanks at Gaban upang pigilan siya. Dito fam ay sinubukan pang kausapin ni na Shanks at Gaban si King Harold. Subalit huli na ang lahat dahil nasa ilalim na siya ngayon ng epekto ng deep sea contract na kapangyarihan ni Imsama. At dahil dyan fa, may magkasamang nilabanin ni na Shanks at Gaban si King Harold
habang si Prince Loki naman ay sinubukang kainin ng maalamat na devil fruit. Alam niyo fam, parang lumalabas sa chapter na to na walang kakayahan sina Shanks at Gaban na tuluyang mapabagsak ang masamang bersyon na ito ni King Harald. At ito ang dahilan kung bakit nilalabanan lang ni Shanks at Gaban si King Harald para mabigyan ng sapat na oras si Prince Loki na makain ng legendary devil fruit. Mukhang totoo nga pala talaga ang sinabi kanina ni King Harald na walang ibang may kayang tumalo sa kanya ngayon sa Elbaf. Maliban na lang kung makain ni Prince Loki ang maalamat na devil fruit na tinuturing na kayamanan ng royal family ng Warland. Habang patuloy naman ang pakikipaglaban ni Shanks at Gaban kay King Harald, ay makikita natin ngayon si Prince Loki na nakapasok na sa wakas sa loob ng treasure room. Subalit pagkapasok nga ng accursed prince na nasabing silid, ay bigla naman siyang inatake ng legendary weapon na Ragnir Hammer na tila ba merong sariling katauhan at pag-iisip. Dahil dyan fam ay para bang lumalabas ngayon na ang Ragnir ay katulad rin ng espada ni Saint Shamrock na Cerberus na nakakain ng isang mythical devil fruit. Ang tanong lang natin ngayon ay ano kaya ang mythical Zoan fruit na tinataglay ng Ragnir? Ito na kaya ang kinatatakutang halimaw sa Elbaf na lightning dragon Nidhogger? Lalo na fam at minsan na nating nakita si Prince Loki na tumawag ng malakas na kidlat gamit ang kanyang maalamat na sandata, kaya hindi talaga malabo na si Lightning Dragon Nidhogger na nga ang mythical devil fruit ng Ragnir. Grabe fam, imagine niyo yun? Triplet na aso lang ang mythical Zoan devil fruit ng espada ng commander ng Holy Knights na si Saint Shamrock. Samantalang ang Ragnir naman ni Prince Loki ay may mas nakakatakot na Lightning Dragon Devil Fruit. Pero kung Nidhogger nga ang mythical Zoan Devil Fruit ng Ragnir, ano naman kaya ang mismong legendary Devil Fruit na pinakaiingatan ng royal family ng Elbaf na nakain ng accursed prince? Ang misteryosang malamat na mythical devil fruit na ito na kaya ang responsable sa mga dambuhalang kalmot o claw marks na makikita natin sa pader ng throne room ng Aurors Castle? Ito na nga kaya fam ang mythical Zoan Fenrir na isang dambuhalang itim na lobo na mababasa rin natin sa Norse mythology kung saan pinagbasehan ni Oda ang buong kwento ng Elbaf Arc. Kayo fam, ano sa tingin nyo? Ano nga kaya talaga ang legendary devil fruit na to? At bakit ito lang ang may kakayahang makatalo sa mas pinalakas na bersyon ni King Harald? Isa kaya ang devil fruit na to sa dalawang maalamat na devil fruit na nabanggit ni Rox na kailangan upang mapabagsak si Imsama at ang buong world government? Kayo na lang fam ang bahalang magbahagi dyan sa baba kung ano bang masasabi nyo sa napakalupit na chapter na to ha? Maraming salamat fam sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!